Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, as you can see, yes, I am here, dito po sa airport ng China, and pauwi na tayo ng bansang Pilipinas, dahil nga po, tapos na ang ating long vacay. So, bago tayo umuwi, total, meron pa naman tayong time, diba? Abay, mag-content muna tayo at pag-usapan natin itong actually maganda yung sinabi ni Montulfo, 'di ba? Nung una nga sinabi niya yung mga destabilizer, tapos sinabi niya din yung mga financer, at hindi din naman nakakagulat kasi sila lang din naman ng mga tumitira, bumabanat dito nga po kay President Bongbong Marcos. And isa din po yan siguro sa naging reason ng kanyang press release kanina. So anyway, ito yung sabi ni Montulfo. Oo. By the way, si Montulfo, mga minamahal, dating special envoy ni Digong at talagang maka-Duterte ito. Tapos ngayon, tinatawag na daw siyang attack dog ng government. Eh, hindi naman po attack dog ang ginagawa ni Montulfo. Kumbaga, nagsasabi lamang po siya ng katotohanan, and there's nothing wrong with that. Alright, sige, basahin natin. Sabi dito, niloko na ni VP Sara ang taong bayan ng harap-harapan pero di pa rin nila alam. Madami kasing mga, yung binitawang salita na yan, yung words ni Montulfo na yan, actually that was true. May 7 articles of impeachment, 7, diba? May 7 articles of impeachment, including na doon yung pagnanakaw niya sa confidential funds, pagbabanta sa ating presidente, diba? Yung bilyong-bilyong pondo na hinihingi niya. Sobrang lantara na yung ginagawa niyang panluloko at pangungupal. Hindi lang tuwing may bagyo, kundi sa pera ng taong bayan, and yet madami pa din naluloko dito. Kasi, to be honest with you guys, ako kasi, dating naging din naman ako supporters, pero I am not a loyalist ng mga Duterte. So, dati naging supporters nila ako because of PBBM. Kasi kung hindi si PBBM, ba't ako magdo-Duterte? Ano ba yung reason? Well, sinabi naman kasi ni PBBM na supportahan si Sara, and ano yan sila wish tandem. Kumbaga, hinihiling na mag-tandem yan sila. Eh ngayon na nag-tandem, okay naman nung una eh. 'Di ba? Sinira lang talaga ni Sara Duterte lahat. Tingnan ninyo, sila nga sa kanilang kampo magugulo. Pansinin ninyo mga minamahal. Isipin ninyo ganito yung nangyayari. May mga kapartido sila na nag-aaway-away sa kanilang circle. Si Sara Duterte, magkaaway si Bongo. Diba? May team Hanilet, may team Alpotera, may team Bongo, may team Zimmerman. Lahat meron silang kanya-kanyang team. Pansinin ninyo kung sa kanila nga ang gugulo nila. So, meaning to say, sila lang yung nagpapagulo dito sa atin. So, diba? Mga minamahal. Kaya nga yung sinabi ni Montulfo, na meron daw financer and destabilizer, halatado naman sila eh. Yung magaganap na rally, ng INC. Dito nga po sa darating na November 16 to 18. There's nothing wrong naman, diba? Kung mag-rally kayo. As long as you are calling for the transparency and the truth. Na dapat sana mismong nag-i-start yan sa ninyo, sa sarili ninyong mga pamamahay. Nagigets ninyo mga minamahal? Kasi magko-call out ka ng transparency, yung simbahan, hindi din naman nagpapakita ng kanilang mga kinikita. Diba kaya dapat nagsisimula ang transparency sa sarili ninyong pamamahay. Ngayon, anyway, going back dito sa ating topic. Itong sinabi ni Montulfo na niloloko nga ni BP ang taong bayan harap-harapan, pero di pa rin nila alam, madami kasing mga panatiko. Diba? Yung fanaticism, to the point na, kahit ano na lang gawin ni Sara Duterte, basta idol ko si Sara, taga Davao ako, kahit mali. Diba? So, supportahan nila, which is wrong. Hindi dapat ganon. Diba? Kasi kapag ganon, edi nilalamon kayo ng bulok na sistema. Alam niyo kung sakaling maging presidente, si Sara Duterte, wag naman sana knock on wood. Diba? Kung sakaling maging presidente, itong si Vice President Sara Duterte, sobrang malulugmok ang bansang Pilipinas. Thank you. Nagbigay sa atin ng coffee. Sarap naman. Sama ka sa content? Pause daw siya. Mga minamahal. Oh my God. Masyado kasing malamig dito sa area na to. Sobrang lamig. Diba? So, habang nagkakape tayo, kape, tapos chikahan, ng katotohanan, diba? So, hindi naman kasi tayo mahilig gumawa ng fake news
Kailan ba si Mima nakita nyo nag-fake news? Hindi naman tayo gumawa ng fake news. Never tayong gumawa ng fake news. Ang ginagawa lang natin mga minamahal, nagbabalita tayo. Depende na lang yan sa interpretasyon ng mga DDS. Kasi mga panatiko nga sila, di ba? Yung pagiging panatiko, dapat tinitigil yan eh. Oo, kasi dyan kayong malulugmok. Yung tipong ninanakawan na nga kayo harap-harapan. Alam niyo yung simpleng mensahe ni Mutulfo? Yung ninanakawan ka na, kinukupal ka na, kinagago ka na, 'di ba? Pero bulag ka pa rin. Ano yung nangyari sa inyo? Parang ganun yung gustong ipamuka ni Mutulfo kasi nagising siya eh. 'Di ba? Dati maka Duterte to, oh. Tingnan ninyo kung ano yung nangyari. Diba? Hindi naman siya maka-BBM ngayon kasi binabanatan niya pa nga din si President Bongbong Marcos. Pero yung ginagawa kasi ni Mutulfo, hindi naman natin sabihin na neutral, talagang lamang ito sa katotohanan. So kung matamaan ka, tapos tatawagan mo siyang attack dog, isa lang ibig sabihin yan. Diba? Natatakot ka sa katotohanan. Tsaka yung mga nilabas ni Mutulfo, talagang may kaakibat na connect the dots yan eh. Diba? Yung financer, kasi tingnan ninyo. Diba? Mga minamahal, kita natin, meron daw mga under the table na mga usapan. Totoo ba? Tanong lang, totoo ba? Meron bang mga under the table na mga usapan? Diba? Magkano ba yung binayad dyan sa ano na yan? Kasi yung religion, dapat supposedly nag-aaral yan ng yung kaligtasan, yung salvation. Kasi doon naman tayo patungo eh. Mamamatay yung katawan natin, pero yung kaluluwa natin, mga minamahal, mananatiling buhay yan. So yan yung susunugin sa kadagat-dagatang apoy. Diba dapat yung simbahan yun yung tinuturo about sa pag-guide sa atin, paano tayo maisalba, diba, sa darating na rapture. Pero ang nangyayari, parang nagiging ginagamit ang simbahan para magtago yung ilang mga politiko, diba? Wala namang masama, diba, na makiapid sila sa usaping politika, pero yung nasobrahan na, yung to the point na meron na silang yuyuraking pagkatao, that was wrong, diba? Yung magko-call out ka ng transparency, tapos kayo nga mismo hindi transparent sa mga kinikita ninyo, di parang ang pangit naman nun, diba? Mga minamahal. So, yeah, well, let's see kung ano yung mangyayari sa darating na rally nila ngayong November 16, di ba? Nako, nasalanta pa lang tayo ng bagyo, tapos ganito na naman agad ang kanilang ginagawa. Napakatarantado. Diba? Alright, so yun lamang po. Pahingi lang ako ng comments, mga minamahal, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and always po ninyong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At sa mga team replay, maraming salamat sa pag-like ng video natin na ngayon at pag-share. So mag-comment lang kayo at binabasa ko po yan. Ingat mga kababayan, see you Pilipinas! Yan!